kung ano po ang nais po ng ICI according to the President a while ago, kung ano ang nais nilang gawin, at kung ano ang kung gusto pala nilang magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Ibibigay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure ang pagdedesisyon kung nais pa nitong magpatuloy sa kanilang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa patuloy na pagkwestiyon sa kapalaran ngayon ng ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners na sina dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Tanging ang chairperson nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira nitong miyembro sa ngayon. Ayon kay Undersecretary Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang ICI bilang independent body at anuman anya ang nais na hilingin na tulong ng ICI ay ipagkakaloob ng punong ehekutibo. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Sa ngayon, ayon sa Palace official, mas mabuting makipag-usap ng direkta ang ICI kay Pangulong Marcos para sa kanilang mga kahilingan na makatutulong sa pag-iimbestiga nila sa flood control projects anomaly. Mas maganda po siguro kung makikipag-usap silang diretso sa Pangulo. Kasi po, ngayon po, ayaw po talaga makialam ng Pangulo sa ginagawa ng ICI kasi independent body po sila. Ayon pa kay Yusek Castro, mas tututukan na ngayon ni Pangulong Marcos ang estado ng ekonomiya ng bansa at iiwan na sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa isyu ng anomalya sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Para sa taon 2025, bigong maabot ng gobyerno ang tinatarget nitong paglago sa ekonomiya kung saan nasa 4.4% lamang ang naitalang gross domestic product o GDP growth ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.